Okay, let's proceed now sa ating regular study na yung the 7 universal laws that pertains to humanity. At ito yung covenant ng Creator na pinagkaloob kay Noah. Kaya ang tawag dyan ay the 7 universal Noahide commandments. At we have already finished last time yung prohibition of idolatry, or sa Hebrew ay Avodah Zarah. At natapos natin yung mga details na yung positive aspect, negative aspect ng first commandment. And then our next lesson ay yung prohibition against blasphemy or Kelelat Hashem, okay? At itong transgression ito ay napaka grievous, no? Isang malalang transgression itong blasphemy against the Creator. That is why the sages, the Jewish sages, ito ay binigyan na lang ng euphemism, no? Euphemistic term na Birkat Hashem, blessing the name of Hashem, para hindi palagi ang mababanggit yung blasphemy against Hashem. Okay? And so, blasphemy, particularly, ay ang tawag dito ay Kelelat Hashem. Ang pagpusong o pag-insulto o pag-blaspheme sa banal na pangalan ng Creator, ng Panginoong Hashem. At dito nga sa ating pag-aaral na ay mayroong mga positive aspect nito at negative aspect. At ang una dito sa mga detalye nito na ating pag-aaralan ay yung nakatala doon sa Leviticus chapter 22 verse 32, no? That the Jews were commanded not to desecrate the name of Elohim, God, no? Even in the face of death, when appropriate. This is for the Jews. Na kahit sa oras ng kamatayan, they are even obligated to sacrifice their lives, na hindi nila malabag ang pag-desecrate sa pangalan ng Panginoong Hashem. Halimbawa, ang isang Hudyo ay inobligate na, sige, para hindi ikaw maparusahan, halimbawa, they are in exile, hindi ka maparusahan, ay yumukod ka lamang dito sa aming God na si GC. Hindi yuyukod yun. Buti pang pinatay mo sila. Okay? Hindi sila yuyukod, hindi sila susunod. Remember that during the exile, the Babylonian exile, sila Daniel and the 3 companions of Daniel, kahit doon sa pagkain, hindi sila sumunod sa pagkain, hindi sila kumain ng pagkain ng hari, no? Daniel chapter 1, no? Hindi sila kumain ng pagkain ng hari. Why? Kasi ang pagkain doon sa pagkain ng hari ay isang silent surrender at isa sa kanilang isang cultural assimilation. So hindi sila tumanggap ng pagkain ng hari. Hindi ibig sabihin iniinsultin nila yung hari, but they are very aware of their faith to Hashem. Okay? So no need na mag-rebel sila Daniel, sila Misael, Ananias, okay, against the Babylonian king. Kundi sila tumanggi lamang doon for the sake ng kanilang faithfulness to the Creator. So it is against Hashem to desecrate His name, even to the Gentiles. Kahit sa mga Hintil, kahit sa mga Noahites, they are obligated not to desecrate the name of Hashem. Next is yung blasphemy, no? Ito sa Exodus chapter 22 verse 27, against blaspheming the name. This is a negative misbah. In fact, doon sa Tariag, this is number 60th prohibition, no? Do not blaspheme the name of Hashem, or do not curse
Elohim. Do not curse. Huwag susumpain. Okay? And falling under the category of this prohibition ay yung prohibition against false oath. Yung false oath, no? Ano ba itong false oath na ito? Yung maling panunumpa o pangako. Okay? As in Leviticus chapter 24 verse 15 to 16, no? Eis ke yechalel Elocha ve'anase cheto binochev Shem Hashem mot yumat. Okay? Any man, no? Yung Eis ay any man, all man. Yung is ay man, no? All man or any man, every man who curses yechalel, who curses God, who curses Elohim, shall bear his sin. And anyone who is nocheb, yung nocheb naman ay ibang term ito in the Hebrew, the name of God shall be put to death. And then the first time the Torah mentions this sin, it used the word yechalel. Ang ibig sabihin ay he curses. And in fact, this is the term used most often in connection with this transgression. However, in verse 16 of Leviticus chapter 14, the Torah uses the odd word nocheb. No, yung Mishnah ay pinaliwanag ito na it refers to cursing God using His own divine name in the formula of may, name of God, curse someone. Okay. Hindi natin pwedeng gamitin yung pangalan ng Hashem sa pag gano'n. No? Sana sa ngalan ng Panginoong Hashem madapa ka. No? It is a grievous transgression. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating kapwa na kahit gaano pa tayo kagalit sa ating kapwa o gaano pa nag-aapoy ang galit natin sa ating kapwa, wag nating gagawin yon. It's a grievous transgression to use the name by cursing someone. It is considered as blaspheming or cursing the name itself. So we will not use the name of Hashem for the sake ng downfall or ng tawag ito, injury of someone. Hindi natin pwedeng gamitin. Okay. Maraming ganyan nagsasabi ng gano'n, no? Remember that ang ating tongue ay mayroong power. Mayroong power yung ating tongue. So we will not use the name of Hashem by injuring. We put injury to someone by using His name. Okay? So, the Talmud expands the scope of this prohibition to include all divine names. Hindi lang yung tetragrammaton, all the divine names. Even the term Elohim, the term El Shaddai, the term Adonai Chibaot, no? The term Creator, Makom, Rachamim, or Rachom. Okay? Lahat ng divine attributes, God's divine attributes, hindi natin pwedeng gamitin to curse someone or to injure someone with a curse. So there are other numerous prohibitions are included under the umbrella of blasphemy. This includes not desecrating or destroying or erasing God's name. Halimbawa, yung mga nakasunat ng Panginoon Hashem, no? Yung ating prayer na ibinigay sa atin, no? May mga sacred name dyan. Okay? Be sure na pangalagaan natin yung hawak nating mga babasahin, ganyan. Hindi yan pwedeng basta ilagay natin sa panggatong o paningas. Hindi na pwedeng basta itapon basta-basta yan. Dahil nandiyan dyan yung sacred name ng Panginoon siya. Alagaan natin yan. Kung i-dispose natin yan, mayroong instruction ng mga sages how to dispose yung mga ganyan. We will not discuss this time. So, there are positive aspect on this particular prohibition or law, the second commandment. At ito ay yung nakasa doon sa Exodus chapter 20 verse 2 na we have to acknowledge or to recognize the existence of Hashem. Kinakailangang tanggapin natin yung kanyang existence, at ang kanyang existence, pre-existence is not an existence that is comparable to our existence.
Ang kanyang pag-exist hindi kagaya sa ating existence. Ang kanyang existence ay eternal, ang ating existence is finite. We have existed from a certain point with a beginning, but Hashem has no beginning. So we have to acknowledge one of the 13 principles that was enumerated by Rambam is that to recognize his existence. And his existence is an existence that cannot be compared to the existence of any creation, any created being. Okay? And next is that we have to fear God and serve Him. This is the fourth positive mitzvah doon sa Taryag, sa 613 commandments that was written in Deuteronomy chapter 6 verse 13. You shall fear Hashem your Elohim. Kinalang matakot kayo kay Hashem na inyong power, na inyong Elohim, na inyong God. Para maintindihan, no? Ng mga iba. Huwag natin gagamitin yung term na Diyos. The term Diyos is not an adjective term. It is a proper name of the deity of Antiochus. Okay? The term Diyos is Jupiter. Sangayon doon sa Acts chapter 14 verse 13. Na inadapt naman natin dito sa Pilipinas as Deus. No? So when we say that Dios or Deus, okay? So that is referring to the deity of the Greeks. Jesus. Okay, we have pinakita natin dito last time kung nakita niyo, pinakita ko sa inyo. No? Sa interior ng Greek. Now, we have to fear Hashem, your Elohim, our Elohim. So, dahil tayo, tinatanggap natin, no? Kaya dito kung magpo-full yung sagot na, sino ba ang God ni Abraham, Isaac, at Jacob? So, ito yun, magpo-full dito. Ito yung mga sagot noon, ng mga verses, no? Kailangan matakot tayo sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Matakot tayo sa Kanyang kapangyarihan. Matakot sa Kanya. Sapagkat, sangayon kay Haring Solomon, according to King Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, this is the whole of man. This is the whole duty of man. To obey His commandments and fear Him. Matakot sa Kanya, sundin ang Kanyang mga kautusan. Okay? So, thirdly is that if we do not want to blaspheme the name of Hashem, and if we are to obey that negative prohibition, we have to pray to Him. Kinakailangan manalangin tayo sa Kanya, at ito yung tinatawag sa Exodus chapter 23 verse 25, that serving Hashem, our Elohim. Number 5 positive commandments. To pray to Him. Praying to Him is a positive command. And you shall serve Hashem, your Elohim. Exodus 23 verse 25. That is why we mirror the Jews, how they religiously pray. Okay? How they religiously pray to Hashem. Because, di ba, mayroong, dun sa Shema ay mayroong sinasabi na, you shall love Hashem with all your heart, with all your soul, and with all your might. Okay? Yung with all your heart is about prayer. Prayer is the service of the heart. With all your mind is about studying the Torah. With all your might, that is our doings for Hashem. That is our development kay Hashem. Our personal development to Hashem. So we have to serve Him in threefold aspect. By the mind, by the thoughts, by the intellect, by the heart, prayer, by means of our might. Okay? Our strength. That is development. Pag-grow ng ating, pag-elevate ng ating personal aspect sa Panginoong Hashem. Our character.
Kinakailangan makakasama yan in the service of Hashem. Karunungan, kaalaman, with prayer, and with good deeds. No? Makakasama yun. Hindi po pwedeng makahiwalay. Hindi pwedeng marami tayong alam na Torah without good deeds. Hindi po pwedeng marami tayong alam na Torah without prayer to our Creator. So, it is a positive command to pray to Hashem because this is the service of the heart. And then fourth is that we have to sanctify God's name. Even in the face of death, we are appropriate sanctifying the name of Hashem. Okay. Sanctifying the name of Hashem. Kaya dito magfo-fall yung threat. Dito magfo-fall yung worldwide threat. What will happen kung mag-thrive itong evil plan of worldwide dominance? Anong gagawin natin? Ito ang sagot doon. That we will sanctify the name of God even in the face of death. So, ang ating apprehension or comprehension o ang ating approach dapat sa mga ganyang threats sa ngayon, okay, ay huwag tayong mabahala. We have to focus on Hashem. Hindi yon ang maging dahilan para tayo matuliro at maguluhan ang ating isip. Lalo ngayon, nagtatanungan sa akin na yung nangyari doon sa expose nila kay Epstein. Okay? Ganun pala katindi daw kumakain sila ng tao, ng mga bata. At ginagawa pa nilang inihaw or lechon. Sabi ko, brother, 2020, hindi na ako nagre-research sa mga ganyan. Hindi na ako nakafocus ngayon dyan. Hindi na ako nagugulat. 2012, alam ko na po yung kanyang balita. Kaya nga, ang focus ko na sa Torah. Ayoko nang maapektuhan ako ng mga ganyang balita. Dumating man siya sa hindi, kinakailangan ang ating focus is with the Torah of Hashem. Dito sa ating pinapag-aralan. Para kung dumating man yan, ay hindi na tayo. Kumbaga, nakapractice na tayo kung dumating man yan. Hindi na tayo magbabahala. Pero kung ang mundong ito ay magmemerito na dumating yung Messianic era in a smooth way, ay puri ng Panginoon Hashem. But if not, dahil sinasabi ng Panginoon Hashem, darating yan nakagaya sa nag-deliver na ina. Ibig sabihin, bago yung utopian era, magkakaroon muna ng matinding kaguluhan. And according to the modern or current mga sages, ay nangyayari na. In fact, one of the rabbis, yung ating isa sa mentor natin is started in 1989. It started that time, 1989. So, ngayon ay we have to sanctify the name of Hashem even in the time of death. Okay. Ano ba, mayroong mga bagay na ito parang masarap kung pakialaman itong bagay na ito na hindi naman sa akin. Okay? Dahil nung isang araw ay nagkaroon tayo ng isang job, no? Nagkabit tayo ng tiles na isang araw lang naman ginawa. Kaya sabi ko, hindi nagbuhos muna, no? Walang maliit lang kasi. Parang repair lang. Sabi ko, wala kang graba. Hindi pwede itong buhusan ng walang graba. Ang iniisip ko ay kukuha na lang ako doon sa government na nandoon sa malapit doon sa kanila ng kahit mga 3 pala lang. Okay? Pero sabi ko sa kanya ay hindi na lang ako kuha. Bibili na lang tayo ng mga isang kalahating timba o kalahating lata. Kasi pag ginawa ko yon, makikita niya na, ay, kumuha lang siya ng walang paalam. Okay. So, may isip niya, mandaraya din pala itong aking kaibigan. Eh, sabi ko, bili na lang tayo ng kalahating lata, 15 pesos. Okay. So,
So part of sanctifying the name of Hashem. Okay. So so next is to study the Torah. Kinakailangan mayroon tayong pag-aaral ng Torah. Number 11, positive misbah sa Taryag, no? Doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, and you shall teach them diligently to your children. How can we teach to our children if we do not study? Hindi tayo makakapagturo kung hindi tayo nag-aaral. Kaya makikita natin na kahit yung taga Davao, no? Yung si More Asaria, ay nag-aaral din doon sa mga rabay sa Jerusalem. Okay? So kahit marami na siyang alam, nag-aaral pa rin. At isa nga sa kanyang produkto ay yung namimit ninyo sa wall, yung si Batya Fars. Dati sila yung Messianics. And that woman converted to Judaism. Okay? Orthodox Judaism sa Israel. Doctorate degree, professor. Sabi niya, napakahirap, tinis niya. Naglilinis siya ng kubita. Doctorate degree, professor. Sa Israel, because she want to convert, naglilinis siya ng kubita. And she spent 4 years to complete the conversion. And she spent millions of pesos to the conversion. Kasi, eager siyang mag-convert. Okay. Ay sabi ko, may kakilala akong ganito sa naman. Ay, kwan ko daw yan, mentor namin yan sa Messianics. And so later on, parang tayo, nag-ano din na-involve sa Messianics noon kay Simon Alta. Okay. So, itong mga nangyari sa atin is part of the journey ng part of our journey to discover the truth. Okay. So, ngayon pala, mayroon palang mga precepts na para sa mga anak ni Noe. Okay? At alam po ba natin, pwede nating ma-invoke yan as a tribal law. Kasi, yung Bnei Noah, the children of Noah, or the Noahites, is the oldest tribe. Yan ang pinakagandang tribo, matanda pa yan sa atin, sa mga kung ano-anong tribo na nandyan sa Pilipinas at sa ibang bansa. The children of Noah were the oldest tribe mula nung ma-replenish ang mundong ito from the children of Noah. Okay? So, studying the Torah is one of the aspect in order not to blaspheme the name of Hashem. Number 6 is that to honor the scholars. Kinakailangan igalang natin yung mga scholars and to revere one's teacher. Igalang natin yung ating mga teacher, no? Tayo may mga teacher sa Jerusalem. Yung ating isa din sa nagme-mentor sa atin, yung dito sa Pilipinas, okay? So this is a positive aspect. And it is a positive misbah doon sa Taryag sa 613. According to Leviticus chapter 19 verse 32, you shall stand up before elderly person and give respect to a sage, to a sage. So ito yung pagrespeto. It is a word of respect to the scholars, to the teachers, to those who teach Torah. To the study of Torah being intrinsic to the man-God relationship is also included under the rubric of blasphemy. Kaya pag nag-blaspheme yung isang Israelita sa panahon ni Moises, blaspheme si Moises, he is not only blaspheming Moses, he is not insulting Moses, he is insulting Hashem. Okay? That is why respecting at Torah sage at Torah teacher is a commandment. Kaya nga si Haring David may natutuhan lang na dalawang advice sa kanyang advisor. I think si Ahithophel, kung hindi ako nakakamali. Ay sinabi niya may kulig and may master. So he respected. Dalawa lang ang natutuhan. How much more kung mas maraming natutuhan yung isang tao doon sa nagtuturo.
Kailangan maraming ano ito, maraming details ito. Pero hindi, isa ibang banda na, no? Mayroon nga dito, ang one example nito ay, halimbawa, tatay mo, isang rabbi. Tatay mo isang rabbi, para silang may pinapasan. Sino ang unahin mong tulungan? Ang ruling ng kasal ay kailangan unahin mong tulungan yung rabbi. Dahil siya ang spiritual father mo. Saka mo tulungan yung human father. So part of respect. One example of this aspect. And then honor Hashem. How to honor Hashem. Sangayon doon sa Proverbs chapter 3 verse 9. Honor Hashem with your wealth or with your substance and with the first fruits of your increase. Ano sa Tagalog ngayong honor? Igalang nyo ang Panginoong Hashem sa pamamagitan ng inyong kayamanan o sa pamamagitan ng inyong substance, sa inyong tinatangkilik. Yan ang paggalang sa Kanya. May papakita natin ng paggalang doon sa Panginoong Hashem sa pamagitan nun. Kaya nga, mayroong isa ito sa diniscuss doon sa ambassadors study namin, na bahagi ito ng inyong gagawin. Okay? So sa panahon ng temple era, they put a certain amount for the temple para ma-elevate yung inyong binibigay. Iba yung chidang ka na, halimbawa, nakita mo isang kapwa, humingi sa iyo ng pagkain, walang makain, binigyan mo ng pagkain, that is considered as charity. But itong sinasabing shikalim, it is intended for the temple at it will be elevated when it is given to the temple through the administrator of the temple. And in these days, wala pang temple, it is yung academy ng kinasasalihan natin. Parang tithes. No, not tithes. Ang mga Gentiles hindi inutusan na mag-tithes. Yung tithings dito ay precisely ay sa mga Hudyo. But if you want, then for the sake na ma-elevate ang inyong soul, you can do it. We can do it. Kaya sinasuggest ni Rabbi Moshe Perez ay yung ating worldwide group, they can do it in a minimum way. At pag ginawa nila ito, walang magsasabi na malaki ang naibigay niya dahil mayaman siya. No, mayaman, mahirap, isa lang ang bigay. So hindi natin masabi, mahirap yan, kunti lang ang binigay yan. Kung tithes yan, masasabi mo na, ay, laki ng tithes niya, milyon. Ay, milyon ang kinikita eh. Ang tithes niya, piso lang. Piso lang kinita eh. So dito ay uniform. Mayaman, mahirap, isa lang. At suggested nga niya, through the analysis nila doon sa Torah, $1 a month you can give for the sake na ma-propagate natin itong ating mission. So what is $1? 50. 58 ngayon plus 60 na lang. di gawing 60. Sino ang magbibigay? 20 years old and above. At makita natin na kung gusto talaga nating ma-elevate yung ating pwede nating gawin dahil for the elevation of our soul, because that is honoring Hashem. Hindi lang natin siya i-honor sa bibig. Kaya nga, ang pag-service sa Kanya is mind, heart, and strength. So yan po yung three aspect of service to the Creator. By the mind, by the heart, and by strength, by deeds. And so therefore, sinasabi nila, we have to honor Hashem with our substance, with our wealth, kung meron tayong kayamanan. Okay? And so maybe next time, pag-usapan natin yan. No?
And lastly, number 8 is that respect for the beauty of life and creation. Tandaan po natin na pag hindi natin na-recognize yung beauty and life of the creation, we can either blaspheming the name of Hashem. Paano ito nagagawa ng isang tao na hindi alam ang mga provision ito? Halimbawa, yung tao naman yun, napakapangit. Diba? Karaniwang tumitingin ang tao ay sa appearance. Napakapangit naman ng taong yan. Once na ginawa natin yung ganyan, we are blaspheming in the name of Hashem. Alam po ba natin kung bakit? Ang tao, humanity, was created in the image of Hashem. Hashem. At kung ininsulto natin yung isang tao, para nating ininsulto ang nag-create sa kanya. Kahit gaano pa siya kasama, huwag nating gagawin yon. Kaya sinasabi ko dun sa kausap mo na taga Canada, kung malalaman lang ng buong mundo itong 7 universal laws ni Noah, walang gulo sa buong mundo, walang nakawan, wala, as in peace. As in peace. Wala nang debate. Kaya ngayon, ang ating approach doon sa kanila, sa mga Christian, is to share sa kanila ganito. Ayaw makinig, okay lang, walang problema. Maybe mayroong pa silang panahon balang araw. Dahil ang Panginoong Hashem nagbigay sa atin ng napakahabang pisi ng rachamim, compassion, and mercy. And we have to extend this rachamim unto them. We have to extend. But, and if mayroong isang very persuasive na makipag-dialogue, why not? Dialogue tayo. But that's not our goal. Okay? So, itong 7 universal laws of Noah, we are on the second part, which is the prohibition of blasphemy against the name. If we observe all these laws, there will be an era of peace and harmony among all nations in this planet Earth. Baruch Hashem.